Kapag dinepress natin ang clutch pedal natin, ibig sabihin nun, may in-engage tayo or may ipinasok tayong gear. Yo mga kaibigan, another video naman tayo today dahil may nagtanong lang sa atin regarding dito sa ating mga gear. Kung kailangan daw bang tapakan or i-press ang clutch pedal kapag kailangan mag-reverse. Okay, so mga kaibigan, ganito lang ang kailangan yung maintindihan kasi ang manual transmission talaga medyo nakakalito siya lalo't tayo ay zero knowledge or beginner pa lamang. So ipapaunawa ko sa inyo ang mga gear natin dito para hindi po tayo or mabawasan yung ating pagkalito kapag tayo ay mag-aaral ng isang manual transmission. Okay, pansinin nyo po ito mga kaibigan yung ating mga gear dito. Ito yung ating gear stick or yung ating cambio. Yan. So ito ay 5-speed manual transmission. May mga sasakyan naman na 6-speed manual transmission. Ngayon ang tanong, kailangan ba nating tapakan ang clutch pedal yan kapag tayo ay magre-reverse? Yan. Makikita nyo 1, 2, 3, 4, 5 then R. Ibig sabihin yan reverse yung R. Ngayon mga kaibigan, yung mga gear na to from 1, 2, 3, 4, 5 or 6 kung may 6 man yan at saka kasama na po ang reverse, yan. Lahat po yan ay mga gear. Yan, mga gear po yan na may mga kanya-kanyang speed kaya nga po ginagamit natin siya. Ngayon, ang mga gear na to mga kaibigan, para magamit natin, kailangan natin tong i-engage. So para ma-engage yan, dapat gagamitin natin ang clutch pedal. Yan. Sa pamamagitan ng depress or pag-depress ng clutch pedal gamit ang kaliwang paa natin, saka pa lamang po maipapasok ng maayos para ma-engage yung gear na intention natin. Halimbawa, intention natin ng 1, 2, 3, 4, 5 or reverse. So, kailangan natin i-press or i-depress ang clutch pedal. Ngayon, pag nagawa na natin mga kaibigan na na-engage na natin yung ating gear or naipasok na natin, mapa-reverse man yan or lahat na gear, kailangan po natin bitawan ang ating clutch pedal. Okay? At tandaan nyo mga kaibigan, kapag dinepress natin ang clutch pedal natin, ibig sabihin nun, may in-engage tayo or may ipinasok tayong gear, either 1, 2, 3, 4, 5 or reverse. Ngayon, ang pag-alis po ng paa natin sa clutch dapat gradual. Okay? So, since reverse ang pinag-uusapan natin ngayon, para makontrol natin ang ating pag-atras, mga kaibigan, kailangan alam natin yung tinatawag na clutch biting point. Sa clutch biting point po kasi, yun po yung magsisilbing control natin sa paggalaw. So, kailangan po kasi natin makontrol ang pag-move ng ating kotse para hindi po tayo mabangga or makasagi. Yun po yung ating gagawin sa clutch pedal. Ang biting point po mga kaibigan, halimbawa nilagay natin ang reverse. Ayan, so ilalagay ko yan ng reverse mga kaibigan. So clutch down. Ayan, clutch down. Then ilalagay ko ng reverse. So ang R nandito, rightmost. Then baba, yan yung reverse. So disengage natin yung handbrake natin. Kailangan ito ay nakababa. So ngayon mga kaibigan, pag inangat ko po yung paa ko dito sa clutch pedal, ayan, gagalaw na po ang ating sasakyan paatras at make it sure na dapat makokontrol natin. So, para makontrol natin mga kaibigan ating galaw paatras, kasi kung titignan nyo sa side mirror, ayan, medyo masikip. Ayan, yung gilid natin. At saka pagka reverse ang intention, hindi po natin kita ng 100% ang ating gagalawan paatras. Kaya dapat control po ang galaw natin. So, papansinin nyo, alisin ko yung paa ko sa brake pedal. At pag tinataas ko mga kaibigan yung ating paa sa clutch, taas ko ng unti-unti ng gradual, tataas ko yan. Yan. At pag gumalaw po ng galaw ng atras ang ating kotse, ayan, gumalaw na po siya unti-unti. Yan. Yung unang usad niya po, dun nyo po kailangan kontrolin yung paa nyo sa clutch. Ayan. Hindi ko po siya binibitawan dahil gusto kong kontrolin or kailangan kong kontrolin ang paggalaw natin ng atras para hindi po tayo makasagi or makabangga dyan sa gilid or makasabit dito sa mga paparating sa kaliwa. So, clutch control ang nangyayari dyan. Yun po yung tinatawag na biting point. Ngayon, ayun, pansinin nyo po, umaatras po tayo.
ng mabagal, ng dahan-dahan. Dahil po sa pamamagitan ng pag-control ko sa clutch, hindi ko po yan inaalis. Kapag inilubog ko po yung pako sa clutch, ibabalik ko sa flooring sa ilalim, ayan. Ayan, binalik ko po. Pansinin nyo po. Ayan. So, humina at hanggang sa tumigil yung sasakyan natin kahit hindi po tayo gumamit ng brake pedal. Ayan, pansinin nyo, ayan. Okay? So, wala pong brake pedal. Hindi ko po ginagamit yung aking brake pedal. Ngayon, ang gagawin ko naman ulit, itataas ko ulit yung pako sa clutch ng gradual. Gagalaw po ulit yung ating kotse paatras. Ayan, mapapansin nyo, gumagalaw ulit paatras yung sasakyan natin. So, ibig sabihin, mayroon po tayong control dapat sa clutch pedal. Balik muna natin ng neutral, then engage natin yung ating handbrake kapag fully stop po kayo, neutral, then engage ng handbrake nyo. So, kailangan mga kaibigan, alam natin yung tinatawag na clutch control or yung biting point para makontrol po natin yung ating sasakyan sa mga reverse or mga atras na paggalaw, lalong-lalo na pag mga parking, yan, sa mga likuan. So, dapat alam po natin ang clutch control. So, yun lang mga kaibigan, hopefully naintindihan po natin ang video na to, lalo na po dun sa mga beginner at nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. That's it.